Ang most credible witness ni Senator Rodante Marcoleta may pasabog. Ayon po dito sa balita, Gutesa umamin na pinilit umano ni na Defensor at Marcoleta na maghain ng peking affidavit. Isang nakakagulat na revelasyon ang bumulaga sa publiko matapos umamin si Gutesa na pinilit umano siya ni na Defensor at Marcoleta na maghain ng fake affidavit laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Gutesa, wala siyang nagawa kundi sumunod sa kagustuhan ng mga mambabatas dahil sa matinding takot. Sabi niya, wala akong choice, habang detalyado niyang inilarawan kung paano siya napilit na pirmahan ang dokumentong hindi niya man lang personal na pinanotaryo. Dagdag pa ni Gutesa, hindi siya ang mismong gumawa ng affidavit, kundi ipinagawa lamang ito sa kanya ng mga tao sa kampo ni na Defensor at Marcoleta. Pinagawa lang sa akin, pinirma ko dahil sa takot. Sabi niya, na halatang emosyonal habang inaalala ang pangyayari. Inamin din niya na hindi niya lubos na naunawaan ang nilalaman ng affidavit dahil minadali umano ang proseso at may kasamang pananakot upang makuha ang kanyang pirma. Kaya naman pala kung matatandaan nyo dun sa hearing, mas alam pa ni Marcoleta yung laman ng affidavit ni Orly Gutesa. Hindi ba't nilapitan pa siya ni Marcoleta at sinabing, basahin mo lang yan kung ano yung nasa affidavit. Doon pa lang, nahalata na ng taong bayan na something is fishy. Sa huli, diretsang sinabi ni Gutesa na sina Defensor at Marcoleta ang nasa likod ng lahat. Si Defensor ang nagplano, si Marcoleta ang nagutos. Ako lang ang ginamit. Sabi pa ni Gutesa, ang naturang pahayag ay nagdulot ng malaking kontrobersiya at muling nagbukas ng usapin hinggil sa integridad ng mga opisyal na sangkot. Marami ang nananawagan ngayon na imbestigahan upang malaman kung totoo nga bang may cover-up sa likod ng nasabing peking affidavit. Nako, paano yan? Sinabi pa ni Marcoleta na itong si Gutesa ang pinaka-credible na witness. Sabi niya, Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. At dahil nga para kay Marcoleta, pinaka-credible na witness daw itong si Orly Gutesa, nagtataka siya. Hindi ba? May pinakakasuhan kasama si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Saldico, at wala ang pangalan ni Martin Romualdez. So ang tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama si Romualdez? Muling binanata ni Senator Rodante Marcoleta ang Independent Commission for Infrastructure o yung ICI matapos hindi maisama sa mga rekomendadong kasuhan si late Representative at dating Speaker Martin Romualdez kaugnay ng multi-billion peso flood control scandal. Sa panayam sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Senator Marcoleta na bagaman magandang simula ang hakbang ng ICI laban kina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at dating Ako Bicol Representative Saldico, dapat ding tugisin ang mga malalaking isda. Sabi ni Marcoleta, it is a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Pero let us not forget yung malalaking isda sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. Giit ni Marcoleta, dapat ipaliwanag ng ICI kung bakit hindi kasama si Romualdez sa listahan, lalo't may sinumpaang salaysay si retired Marine T. Sergeant Orly Gutesa na nagsasabing personal niyang na-deliver
ang mga maletang puno ng pera sa bahay ng dating speaker. Why was Martin Romualdez not included? Because they are trying to discredit Gotesa's testimony? So para kay Marcoleta, porke nagsalita itong si Orly Gotesa na dinidiin si Martin Romualdez, ay ebidensya na kagad yun. Wala nang ibang dapat pag-usapan. Kasangkot si Martin Romualdez at pinalalabas pang mastermind nitong anomalyang ito. Dahil para kay Marcoleta, itong si Gotesa ang pinaka-credible na witness. Paano ngayon yan, Marcoleta? Umamin itong si Gotesa na pinilit nyo lang siyang pirmahan yung kanyang affidavit. So, kung talagang most credible itong si Gotesa, laglag kayo. Dahil kung una sinasabi nyong diretsahang iniugnay nitong si Gotesa si Martin Romualdez sa anomalyang yan, paano na ngayon? Ano ang masasabi nyo dito sa pag-amin ni Gotesa? Napaghahalata tuloy. Ito, sarili ko lang opinion. Talagang pilit nilang ibabagsak si Martin Romualdez dahil umpisa pa lang, yan na po ang ginawa ni Sara Duterte. Ang magtanim ng intriga na itong si Martin Romualdez ang mastermind sa lahat ng nakawan sa gobyerno. So naglabas sila Marcoleta ng isang surprise witness na lumabas na peke pala. Tapos, hindi ba may pahayag itong si Mike Defensor sa isang interview niya with Pinky Webb nung tinanong niya si Pinky ng ganito, nakapunta ka na ba, Pinky, sa bahay ni Kong Martin sa Forbes Park? 3,000 hectares ang property niya doon. Wow, napakalawak doon. 3,000 hectares. Sabi ko sa inyo buti na lang may social media. So, ginugil ko agad. At ito ang natuklasan ko dyan sa Forbes Park. The total land area of Forbes Park in Makati is 2.5 square kilometers or 250 hectares. This makes it the largest barangay in Makati by land area. So kung 250 hectares lang ang Forbes Park, saan kinuha ni Mike Defensor yung 3,000 hectares na pag-aari ni Martin Romualdez sa Forbes Park? At hindi lang yan. Kung pagbabasihan naman natin ang laki ng land area ng Makati City. Makati City is 27.36 square kilometers or 2,736 hectares. It covers 4.3% of Metro Manila's total land area. O nakita nyo na? Buong Makati City na ay 2,736 hectares lang. Ibig sabihin, buong Makati na at lalagpas pa sa Makati City ang pag-aari ni Martin Romualdez. Ito kasi mga taong ito, si Marcoleta, si Defensor, sa kagustuhan nilang masira ang imahe ni Martin Romualdez sa publiko. Nadudulas sila, nagkakamali-mali tuloy sila. Paano ngayon ipapaliwanag ni Mike Defensor ito na 3,000 hectares ang property ni Martin Romualdez sa Forbes Park? 250 hectares lang pala ang Forbes Park. At ang buong Makati City ay wala pang 3,000 hectares. So, dyan natin makikita kung gaano kasinungaling itong si Mike Defensor at si Rodante Marcoleta. Ngayon, kung sinasabi ni Marcoleta na most credible witness itong si Gotesa, yan pa rin kaya ang masasabi niya? Ngayong umamin na si Gotesa na pinilit lang siya ni Marcoleta at ni Defensor na gumawa at pumirma doon sa affidavit. Pilit kasi nilang binabagsak si Martin Romualdez. Hindi ba't may nagpakalat pa na marami daw air assets itong si Martin Romualdez? Pag sinabing air assets, yung mga sasakyang panghimpapawid, helicopter, jet, eroplano, pero pinabulaanan po ito ng CAAP. Dahil sabi dito, no Romualdez air assets. The Civil Aviation Authority of the Philippines o yung CAAP says as far as their records are concerned,
no air assets are registered under former House Speaker and Leyte Representative Martin Romualdez. So, yung kaap na po ang nagsabi na walang asset na panghimpapawid si Martin Romualdez. Pero siyempre, maniniwala ba ang mga DDS dyan? Hindi, dahil may sarili silang pinaniniwalaan at hindi pwedeng mabali yun. So kung ano itong sinasabi ni Marcoleta na most credible itong si Gutesa bilang witness, kahit na umamin na pinilit lang siya na pirmahan yung affidavit niya. At kahit na sabihin at mabuko itong si Mike Defensor na sinabing 3,000 hectares daw ang pag-aari ni Martin Romualdez sa Forbes Park, mas paniniwalaan pa rin ng mga DDS ang mga kasinungalingan ng dalawang taong ito. Bakit kaya? Hindi kaya natatakot kasi sila na kapag napatunayan ni Martin Romualdez na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control, ay maaari siyang tumakbo bilang presidente sa 2028 at talunin si Sara Duterte dahil sa ginagawa ng mga taong itong nagbubulid ng kasinungalingan kay Martin Romualdez para lang ibagsak ang kanyang kredibilidad at napapatunayan naman ngayon na puro mali yung akusasyon nila. Lalakas po ang pangalan ni Martin Romualdez dyan. Mapatunayan lang niya na hindi siya sangkot sa anomalyang ito. Tiyak ako, kapag tumakbo si Martin Romualdez sa 2028, mananalo po si Martin Romualdez. Kaya yan ang kinatatakot ng mga DDS. Dahil sirang-sira na ang pangalan ni Sara Duterte, kailangan nilang mas sirain ang magiging katunggali ni Sara sa 2028. Kung tatakbo din lang si Martin Romualdez sa 2028, at again kung mapapatunayan niya na hindi siya kasangkot dito sa anomalyang to, I will vote for Martin Romualdez. Dahil makakampante ako na ipagpapatuloy ni Martin Romualdez lahat ng sinimulan ni President Bongbong Marcos at ipagpapatuloy niya itong paglilinis sa ating gobyerno. Kaya nga ako ay nananalangin at umaasa na wala talagang kinalaman si Martin Romualdez dito. Pero mapatunayan lang nila Marcoleta at nila Defensor yung kanilang akusasyon kay Martin Romualdez na siya pala ang mastermind ng korupsyon na ito. Dapat talaga siyang makulong. Pero kung hindi, may tulog na si Sara Duterte sa 2028. Dahil mas pipiliin ng taong bayan na yung susunod na presidente ay ipagpapatuloy lahat ng ginagawa ni President Bongbong Marcos para malinis ang ating bansa at para iangat ang antas ng buhay ng lahat ng Pilipino. Kalaban ka man o kakampi. So ngayon, sa tingin ninyo, saan pupulutin si Rodante Marcoleta at si Mike Defensor sa pasabog na ito ni Orly Gutesa? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.